Magandang araw. Pakitawag niyo na lang po ako sa pangalang Makoy. Sana po ay mapansin ng admin at maipost itong kwento ko. Taong 2013 po nang mangyari yung karanasan ko na yon, sa probinsya ng mga lolo at lola ko sa mother side. Nagpunta kami doon para makilamay sa pinsang buo ng mother ko. Close sila ng pinsan niyang yon, na isang barangay kagawad sa lugar nila. Kaya buong pamilya talaga kaming nagpunta. Si Papa, si Ate Marie, ako at ang bunso naming si Kiko, na 7 taong gulang lang noon. Nasa kalikutan pa talaga at mahirap sawayin. Pero cute at bibo, kaya kinatutuwaan ng marami. Yung bahay ng pinsan ni Mama na namatay, nasa bungad lang sa may tabing kalsada. Yung kinalolo naman, nasa gawing likod pa. Lalakad pa ng ilang metro bago ka makarating sa kanila. Palibhasa sa probinsya, kaya hindi ganon kadikit-dikit ang mga bahay. Sa likod naman ng bahay nila lolo, ay merong kawayanan at isang ilog na makitid. At sa kabila nun ay papuntang gubatan na. Nung maliliit pa kami nila Ate Marie at nagbabakasyon doon, lagi kaming naliligo sa ilog. Pero laging may paalala sina lolo na panatilihin daw na malinis ang ilog dahil may mga nagbabantay daw doon. Hindi naman nila sinasabi kung ano talagang ibig sabihin nila. Basta makinig at sumunod na lang daw kami. Nung magsilaki na kami at ipanganak na si Kiko, medyo naging madalang ang pag-uwi namin doon. Ang huli noong nasa 4 na taon pa lang siya. At iyon ngang namatay ang pinsan ni Mama. Nung araw na yon, tanghali na ay tulog pa si Kiko, kaya iniwan namin siya. At nagpunta kami sa bahay ng tita ko. Nandoon naman sa bahay si Lola, kaya tiwala kaming may kasama siya. Pero nung balikan namin ni Ate Marie para sana gisingin, wala na siya sa higaan. Nakalabas pala ng malingat si Lola. Wala siya sa buong bahay maging sa paligid, kaya nagpanik kami. Nakita namin siya sa tabing ilog, nakaupo sa batuhan at ibinabato sa ilog ang titseryang kinakain. Tumayo naman siya agad nang tawagin namin. Pero nung sabihin kong huwag itapon sa ilog ang balat ng pinagkainan niya, ay hindi niya ako sinunod at tinapon pa din yon. May ilog din kasi malapit sa tinitirhan namin sa Novaliches. At siguro nakikita niya yung mga kapitbahay na doon nagtatapon ng basura, kaya nagaya niya. Hinayaan ko na lang din. Huling lamay yon at kinabukasan ay uuwi na din kami. Pero pagkadating sa bahay nung gabing yon, bigla na lang nilagnat ng mataas si Kiko at nagkumbulsyon. Napakabilis ng mga pangyayari. Pangatlong araw niya sa ospital. Bago pa man lumabas ang resulta ng lahat ng lab test, bigla na siyang namatay. Nakakapagtaka lang, malakas siya at masigla. Paanong nangyaring sa isang iglap ay mamamatay siya ng dahil sa impeksyon sa dugo? Nang malaman ng mga lola at lolo ko ang nangyari, ay ipinaalbularyo pa din nila ang kapatid ko kahit na patay na. At sinabi niya na hindi si Kiko ang nasa loob ng kabaong. Nasa mundo daw ng mga engkanto na bantay ng ilog ang kapatid ko dahil kinuha nila. Pero wala na din daw kaming magagawa dahil patay na nga ang katawang tao niya. Kung sa albularyo lang daw sana unang nadala si Kiko, imbis na sa doktor, baka daw nabawi pa niya ito at hindi namatay. Hindi naman naniniwala si Papa sa ganon. Kaya ang sabi niya, ipagdasal at ipagpasa Diyos na lang namin ang kaluluwa ng kapatid ko. 1 taon makalipas yon, umuwi ulit kami ng Bataan dahil ang lola ko naman ang namatay. Bumalik sa alaala ko ang nangyari sa kapatid ko. Kaya naisipan kong pumunta sa ilog at alalahanin ang nangyari sa kanya. Sinisisi ko din ang sarili ko kung totoo man na kinuha nga siya ng engkanto sa ilog. Baka ang dahilan
ang pagtatapon niya ng basura doon. Mababaw na dahilan, pero paano kung yun talaga ang batas ng mga engkanto? At kung nagawa ko siguro siyang pigilan o humingi man lang ng tawad sa ginawa niya, baka sana buhay pa ang kapatid ko. Nasa ganoong pag-iisip ako nang biglang malabusaw ang tubig. Napaatras ako sa takot. Nang luminaw yon, ay kitang-kita ko mula sa ilalim ng tubig ang kapatid kong si Kiko. Nakatingala siya sa akin at masayang kumakaway. May kasama siyang mga tao na iba ang itsura sa ordinaryong tao. Inakbayan nila si Kiko at lumangoy na sila palayo doon. Hindi na ako nag-isip. Tumalon ako sa ilog. Sumisid ako. Pero wala na sila doon. Kung di pa ako kinapos ng hininga, hindi pa ako aahon. Noon ko naisip na baka nga totoo ang sinabi ng albularyo na kinuha ng mga engkanto ang kapatid ko. At masaya naman siguro siya sa mundo nila dahil nakangiti pa siyang kumaway sa akin. Ako po si Vic ng Caloocan City. Avid fan ako, maging ng iba pang mga side channels nyo. Pero first time ko lang susubok na magbahagi ng karanasan ko dito. Pero ang totoo, hindi ako mismo ang nakaranas ng kakaibang experience na to, kundi ang kaibigan kong si Raymond na nasaksihan ko lang din. Tapos ikinuwento niya sa akin ng mga detalye. Nung namatay ang father ko, kinailangan kong umuwi ng Quezon para asikasuhin ang requirements para sa death claims niya na doon lang sa Municipal Hall ng Tagkawayan sa Quezon ko makukuha. Nag-volunteer ang kaibigan kong si Raymond na samahan ako dahil bakante naman siya at gusto din niyang makarating sa probinsya. Sabi ko kasi sa kanya na maganda yung lugar namin, lalo na kako yung ilog na may ilang metro lang ang layo mula sa bahay ng lola ko na nanay ni mama. Mahaba-haba din ang biyahe mula Manila. Mag-aalas 9 na ng gabi nang makarating kami doon. Kinabukasan, pagkagising, ay nag-aya na siya agad sa ilog. Excited siya kasi mahilig talaga siya sa nature at magagandang view. Laking Manila kasi siya at wala silang probinsya. Pero usapan namin ay kinabukasan na kami maliligo doon dahil nakalaan na ang buong maghapon ko sa paglalakad ng mga kailangang requirements sa Municipal Hall. Kaya inaya ko na siya para makapagkape muna kami bago pumunta doon. Humakbang na ako patalikod pero napansin ko na hindi pa siya sumunod kaya napalingon ako. Nakita ko siya na may tinatanaw sa may bandang dulo ng ilog malapit sa falls. Makailang ulit ko pa siyang tinawag. Bumalik pa ako at kinalabit siya bago niya ako napansin. May nakita daw kasi siyang magandang babae doon, naliligo. Nabatukan ko pa siya. Basta ka ako babae, ang talas ng mata. Pero wala naman akong nakitang babaeng naliligo doon. Wala ngang katao-tao. Kasi napakaaga pa talaga nun. At hindi pa naman dayuhin ang lugar na yon, maliban sa mga taal na tagaron. Pasado alas 5 na nang makabalik na kami sa bahay. Nagpipilit si Raymond na pumunta ng ilog pero sabi ko pagod na ako. Kaya pinangakuan ko siya na bukas na kako ng umagang-umaga. Doon na kami mag-aalmusal. Sabay ligo sa ilog dahil sa hapon ay babiyahe na kami pabalik ng Manila. Pero paggising ko kinabukasan, wala na sa tabi ko si Raymond. Sabi ng lola ko, nagpaalam daw na maglalakad-lakad lang. Pero sigurado ko na nasa ilog na yon. Hindi talaga makapaghintay ang loko. At parang batang sabik na sabik sa adventure. Sinamahan ko na lang muna si lola na magkape. Nagkwentuhan na din tuloy kami tungkol kay papa na manugang niya. Hindi siya nakadalaw sa burol
gawa ng hirap ng bumiyahe. Matapos ang maiksing kwentuhan namin ng lola ko, sumunod na din ako kay Raymond na alam kong ang nasa ilog na. Pero hindi ko agad siya nakita doon pagdating ko. Wala pa din katao-tao kasi hindi naman summer nun. Binaybay ko ang kahabaan ng ilog. Pasilip-silip ako sa malinaw na tubig at baka naglalangoy na nga. Medyo kinakabahan na ako nun. Wala man akong nababalitaan na may mga ibang nilalang na nakatira sa ilog na yon. Paano kung masamang tao naman ang nakatsyempo sa kaibigan ko? Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko siyang nakaupo sa batuhan malapit sa falls. Napangiti pa ako. Kasi dun yung sinasabi niyang may nakita siyang magandang babae na naliligo. At talagang inaabangan niya siguro dun. Pero paglapit ko, nagulat ako na nakatulala siya. Kahit anong kausap at pagtapik ko sa kanya, wala siyang katinag-tinag. Inakala kong pinaprank niya lang ako. Pero kahit anong mura ko at lakas ng paghampas sa kanya, hindi talaga siya natatauhan. Nang matitigan ko siya, doon ko napansin na maputla yung labi niya at parang mahina ang paghinga. Doon na ako nagpanik. Dali-dali ko siyang itinayo. Mabuti na lang at malaking lalaki ako. At siya naman ay payat lang, kaya nagawa ko siyang akayin pabalik sa bahay ng lola ko. Agad pinatawag ni lola ang pinsan niyang albularyo nang ikwento ko ang nangyari. Pagdating ng albularyo ay sinimulan ang ritual at maya-maya lang natauhan na si Raymond. Tugma ang sinabi ng albularyo at ni Raymond na isinama daw siya ng magandang babae sa likod ng lumalagaslas na falls. Nakita raw niya yung naliligo at naengganyo siyang lumapit. Pero nung makalapit siya, naging matanda daw yun, kaya tatakbo na sana siya. Pero paglingon niya ulit, naging mas kaakit-akit pang babae ito. Kaya napasunod siya dito. Ang sabi ng albularyo ay espiritu na lang ni Raymond ang isinama nito at hindi ang katawan, na kung nahuli-huli daw ako ng dating ay baka hindi niya na nabawi. Kinilabutan ako dun. Kung nagkataon pala, ako na lang mag-isa ang babalik na buhay sa Manila. Tawagin niyo na lang po akong Tonyo. May asawa at taga Navotas City. Dati ko nang nakikita tong channel na to kapag nanonood ako sa YouTube. Pero hindi ko pinapansin kasi nakita kong horror ang content. Wala kasi akong hilig sa mga kwentong katatakutan at kababalaghan. Dahil hindi rin ako naniniwala sa mga ganon. Para sa akin kasi, kalokohan lang ang mga yon. Pero isang gabi, may nangyari na nagpabago ng paniniwala ko. Isang araw yon na naimbitahan ako ng kumpare at kasamahan ko sa punduhan sa birthday niya. Parteng Malabon na yon, pero tulay at ilog lang ang pagitan sa barangay namin. Kaya naglakad lang ako sa tulay patawid doon sa kanila. Pinayagan naman ako ng asawa ko, pero bilin niya wag na akong magpapagabi. Bumaha ng alak at pulutan. May videoke at kumpleto pa ang tropa. Kaya nakalimutan ko na ang pangako ko kay misis na uuwi ng maaga. Yung usapang alas 7, naging alas 2 ng madaling araw. Ako ang naunang dumating sa inuman, pero ako din ang huling umalis. Pero hindi naman ako ganun kalasing. Kontrolado ko naman. Dinaan ko nga lang sila sa kwentuhan at videoke. Mahilig kasi talaga akong kumanta. Medyo tipsy lang ako, pero malinaw pa ang pag-iisip ko. At diretso pa ang lakad ko. Kaya nga kahit anong pilit ng kumpare ko na mag-tricycle na ako, tinanggihan ko. Lalakarin ko na lang kako at malapit lang naman. Pagtawid ko ng tulay, bumaba lang ako sa ilog. Tapos tapat na ng bahay namin yon. Naglalakad na nga ako noon paakyat ng tulay.
Madalang na ang mga dumadaang sasakyan at wala ding ibang tao sa paligid. Pakanta-kanta pa ako nun. May LSS pa ako sa huling kinanta ko. Nang bigla akong matigilan. May nakita akong tao na nakatayo sa pinakagitna ng tulay. Nakaharap siya sa ilog. Alam kong lalaki. Pero hindi ko makilala dahil bahagya lang siyang naiilawan ng poste. Pero medyo kinilabutan ako. Baka kako may balak na masama at nag-aabang ng mabibiktima. Nung isang gabi lang kasi ay napabalitang may hinold up sa ibabaw mismo ng tulay. Kinapa ko ang likurang bulsa ko. Nadismaya ako kasi saka ko naman hindi nadala ang balisong ko. Hindi na ako makakatawid sa kabila para iwasan siya dahil doon na yung way ko. Kaya hindi ko na lang siya inalisan ng tingin at naging alerto ko. Pero kung kailang ilang hakbang na lang ako, bigla akong napamulagat nang makita kong wala yung ulo. Tapos yung damit niya, tigmak ng dugo. Nakusot-kusot ko pa yung mga mata ko, pero ganun pa din ang tingin ko. Tatakbo na sana ako pabalik, pero bigla na lang nahulog yung lalaking walang ulo sa ilog. Yung balak kong tumakbo pa atras, biglang naging pasulong at napadukwang ako sa sementong railings ng tulay para silipin yung lalaki. Pero niwala akong nakitang bakas ng tubig na patunay na may nahulog doon. May ilang sandali pa akong natulala lang habang nakatunghay sa ilog sa baba. May huminto pang motor at napagkamalan pa akong tatalon. Sa kalituhan ko, hindi ko na nasabing may tumalon nga doon. Kasi nga wala namang bakas. Hindi umalis yung motor hanggat hindi ako umaalis sa tulay. Kaya napilitan akong humakbang palayo. Nang nakababa na ako sa tulay, ay tinakbo ko ang ilog. Tinignan ko ulit. Baka naman may nasabitan yung lalaking tumalon. Pero wala talaga. Sa takot ay napatakbo na ako sa bahay namin na ilang hakbang na lang mula doon. Halos kalabugin ko ang pinto namin. Nang pagbuksan ako ng asawa ko, ikinuwento ko agad sa kanya yung nakita ko. Pero hindi siya kumibo. Nakatingin lang siya sa akin. Akala ko dahil lang yun sa hindi ko pagsunod sa usapan namin na uuwi ng maaga. Pero dahil pala sa iniisip niya na baka nag-a-addict na daw ako. Kasi kung ano-ano na raw yung sinasabi ko, napamura tuloy ako. Dahil kahit kailan, ni tumikim nun ay hindi ko ginawa. Hindi ko na siya pinilit na maniwala. Kasi kahit nga ako, hindi rin makapaniwala sa nakita ko. Kinabukasan, pasado 5:00 pa lang. Hindi pa nga ako halos nakakatulog, nagising na naman ako. Dahil sa pagkakagulo sa labas. Pagbangon ko, sumilip ako sa bintana. Nandoon na ang asawa ko. Kaumpok ng mga marites at nakikiosyoso sa pinagkakaguluhan sa ilog. May nakita daw na bangkay ng lalaki na nakasabit sa katig ng bangka. At yung bangkay ng lalaki ay wala daw ulo. Nagising lahat ng diwa ko at gumapang ang kilabot sa buo kong katawan nang marinig ko yung sinabi ng lalaking nakakita. Sinenyasan ko agad ang asawa ko na manahimik at baka maikwento niya yung nakita ko. Mahirap na. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, sinalvage daw yun. Doon daw sa dulo ng Malabon. Maaaring doon din itinapon at inanod lang ng ilog sa barangay namin. Pero ang tanong, bakit kailangan niya pang magpakita sa akin? Kaya dahil tuloy doon, naniniwala na talaga ako sa mga multo at kababalaghan. Kumusta po mga kapasta? Ako nga pala si Wewe. Active listener ako sa main at side channel ninyo. Pala-comment ako doon, lalo na kapag relate ako sa mga story ng sender. At yung paborito ko ang nagdanarrate ng kwento.
Pero unang beses ko palang nasusubok na magpadala ng sarili kong karanasan. Hindi naman to nakakatakot gaya ng ibang kwento. Pero ito talaga yung totoong na-experience namin ng tropa ko na nagbigay ng aral sa amin. Na dapat ay matutong rumespeto sa lahat ng bagay. May buhay man o wala, nakikita man natin o hindi. At dapat na matuto rin tayong sumunod sa mga babala at paalala para hindi tayo mapahamak. Itong kwento ko, matagal na nangyari. High school pa lang ako. Nasa 4th year kami nun at mahilig talagang mag-cutting class para lang makapaglakwatsa. Kung saan-saan kami nakakarating. Madali lang sa amin yon kasi may getaway vehicle kami. Yung mga tricycle na pamasada ng mga tatay namin. At kahit mga high school pa lang kami, namamasada na kami. Kaya lang madalas, hindi naman sa pamamasada nagagamit, kundi sa paglalakwatsa. Kagaya nga nung araw na yon, hindi kami pumasok. Imbis na mamasada, kagaya ng paalam namin sa mga magulang namin, nagkasundo kami na maligo sa ilog. Sinundo namin sa school yung mga syota namin at iba pang tropa. At game naman silang lahat sa cutting. 2 tricycle kami na pumunta sa isang ilog sa parte ng Bulacan. Malapit-lapit lang naman yon dahil taga Valenzuela lang kami. Mabilis naman kaming nakapaghanda ng pagkain na babaunin at alak na lang ang bibilhin namin sa daan. Pagdating namin doon, wala namang gaanong tao. Libre lang ang entrance. Bale yung cottage lang ang babayaran. Pagpasok pa lang namin, sinabihan na kami ng bantay na igalang namin ang lugar. Bawal magkalat at magingay. Siyempre bait-baitan kami. Lahat puro opo ang sagot. E di eto na. Nag-umpisa nang magsiliguan kahit mainit. Tanghali na kasi yon. Kasabay na din ang pagtagay. Pero hindi pa man mga lasing, maliligalig na ang mga tropa ko. Maiingay sila. May dala din kasi kaming maliit na kaset nun. Kaya nagpatugtog sila at nagsasayawan na may kasama pang sigawan. Maya-maya, may matandang lalaki na lumapit sa amin at sinaway kami. Huwag daw kaming masyadong maingay. Pero hindi siya pinansin ng mga kasama ko at nagtawanan pa nga. Yung syota ko, si Angie, siya yung humingi ng pasensya sa matanda at sinabing sasawayin niya. Tahimik na tumalikod ang matanda. Inutusan ako ni Angie na sawayin ko sila pero hindi din nakinig. Hanggang sa mas tumindi pa ang ingay at gulo nila nang malasing na ng husto. Pinagbabato pa nila ang ilog at naglabosak na ng husto ang tubig kaya umitim ito. Yung mga balat ng pinagkainan halos nasa tubig na din lahat. Nakaupo lang kami ni Angie noon sa cottage at naglalambingan. Tapos nakita namin yung matandang lalaki na nasa gitna na ng ilog at masama ang tingin sa mga kasama ko. Nasigi pa rin sa pagbato sa ilog. Biglang kumalas si Angie at dali-daling pinulot ang mga kalat na nasa tubig. Sumunod ako sa kanya pero bigla akong natigilan nang ma-realize ko na bakit parang nakalutang yata yung matanda sa tubig. Nang lingunin ko siya ay nakita kong nanlalaki din ang mga mata ni Angie sa pagkakatingin sa matanda. Noon ko nakumpirma na nakalutang nga siya. Pero kami lang ni Angie ang nakakakita sa kanya. Sa takot ay walang sabi-sabi na pinagdadampot namin ang mga gamit at pilit ng inayang umuwi ang mga tropa. Ayaw pa sana nila pero nagbanta akong iiwan namin sila doon. Minalas pa kami sa daan dahil may kung ilang beses pa kaming itinirik ng tricycle. Hanggang sa tuluyan na ngang hindi umandar. Napilitang mag-commute ang iba at naiwan kami doon para hintayin ang sundo. Katakot-takot na sermon ang inabot namin. Pero hindi pa pala doon nagtatapos yun. Dahil kinabukasan, lahat ng mga kasama kong naligo sa ilog
ay bigla na lang tinubuan ng mga bukol sa katawan. Sinlaki yun ng mga batong ipinagpupukol nila sa ilog. Kami lang ni Angie na bukod tanging hindi nakisali sa pambabato nila ang hindi tinubuan. Kaya naisip namin na baka nagalit yung bantay na matanda na nakalutang sa ibabaw ng ilog. Yun nga ang sabi ng albularyo nang patignan sila. Nagalit daw yung matandang bantay dahil sa pambabastos namin sa ilog. Inorasyonan sila ng albularyo para lang daw makontra ang tuluyang pagdami ng mga bukol. Pero hindi niya daw yun kayang alisin hanggat hindi sila napapatawad ng bantay. Kaya sinamahan kami ng albularyo pabalik sa ilog. Ipinalinis yun sa amin at saka kami nag-alay at humingi ng tawad sa bantay ng ilog. Pagkatapos nun ay saka palang unti-unting lumiit ang mga bukol nila sa katawan. Magandang araw po. Ako po si Efren, silent listener ng mga kwentong ipinapadala dito sa inyo. Kagaya ng mga sender nyo, gusto ko din po sanang magbahagi ng karanasan ko. Tungkol po ito sa nangyari sa pamangkin ko na 3 taong gulang pa lang noon. Unang bugso ng summer yon nang magkaayaan kaming magkakamag-anak sa isang compound na maligo sa ilog malapit lang sa amin. Kinabukasan, maaga pa lang ay nandoon na kami. Kahit nung maliliit pa kami, hanggang sa nagkapamilya na, paborito pa din naming paliguan ang ilog na yon. Napakaganda naman kasi ng view. Napapalibutan siya ng bundok at naglalakihang mga bato. Kaya kahit tirik ang araw, ay presko pa din at malamig ang hangin doon. Malinaw at malinis din ang tubig. May kakabit lang na sabi-sabi tungkol sa ilog na yon. Na taon-taon daw ay may kinukuha siyang buhay doon. Pero awa naman ng Diyos, nagsitanda na kami't lahat sa paliligo sa ilog na yon ay buo pa din naman kaming nakakauwi. Hanggang sa dumating na nga ang pangyayaring yon. Pagkadating pa lang, nagtampisaw na agad ang mga bata sa ilog. Hinayaan na namin at nakakasabik naman talaga ang linaw at lamig ng tubig. Habang kami namang matatanda, abala sa pagluluto. Ako ang natoka sa pag-iihaw ng mga isda at karne. Pero kahit abala kami, ay panay pa din ang sulyap namin sa mga bata. Dahil nga may mga bato doon at nag-aalala kami na baka madulas. Yung 3 anak kong teenager, sinabihan ko na wag aalisan ang tingin ng maliliit nilang pinsan dahil mga nasa kakulitan pa. Lalo na ang 2 anak ng bunso kong kapatid na edad 5 at 3. Ang bunso ko noon sanggol pa lang at dumedede pa sa ina, kaya hindi masyadong makafocus sa 2 malalaking anak. Pero kampante naman kami dahil marami kami doon at alam kong nababantayan talaga sila. Sabay-sabay pang nag-ahunan agad nang tinawag na sila para kumain. Masaya pa kaming nagsasalo-salo nun. Sinusubuan ko pa yung pamangkin kong babae na si Jingjing, na anak nga ng bunso namin. Natutuwa kasi ako doon, gawa ng parang longganisa. Yun bang may gitling-gitling ang mga braso at binte dahil sa taba? Marami ang natutuwa doon dahil napakagandang bata at bibo. Nagulat pa ako nang susubuan ko na ulit, nawala na sa tabi ko. Akala ko lumipat sa tabi ng nanay niya, pero wala daw. 3 pamilya kami, kaya 3 cottage ang kinuha namin. At inisa-isa ko yon para tawagin ng bata. Pero hindi daw lumapit sa kanila. Wala sa paligid, kaya naghanapan na kami. Tinakbo ko agad ang ilog at baka lumusong na doon. Pero wala din doon. May mga ilan-ilan ding naliligo doon, pero hindi raw nila nakita o napansin. Nagkagulo na kami sa paghahanap. Nag-iiyak na ang ina. Hindi naman kalaliman ng ilog at hindi rin malakas ang agos, pero sinisid pa din namin ng paulit-ulit. Habang yung iba naman
ay sa batuhan at bahaging mapuno naghahanap. Tinulungan na din kami ng ibang mga tao doon na maghanap. Nakarating pa sa kalsada at sa highway yung iba. Pero hindi talaga namin makita ang bata. Abot-abot ang kaba namin nun. Lalo na nung maalala yung sinasabi nila na taon-taon nga daw ay may kinukuha ang ilog na yon. Napadasal talaga kami na wag naman sanang ang pamangkin ko ang kukuhain niya. Tumawag na kami ng otoridad. Pero hanggang sa inabot na ng gabi at kinabukasan, hindi pa din namin nakikita si Jingjing. Hindi ko rin alam kung bakit, pero malakas ang kutob ko na nasa paligid lang siya. Noon ako naniwala na may elemento nga sa ilog na yon at maaaring siya ang kumuha sa pamangkin ko. May kakilalang albularyo yung bayaw ko. Nagpasama kami sa kanya sa ilog at baka may maitutulong siya. At ang sabi nga niya, nararamdaman niya ang presensya ng pamangkin ko. Nasa paligid lang daw. May itinuro siya sa akin sa di kalayuan. 2 malaking bato na magkadikit. Subukan ko daw tingnan dahil doon malakas ang pakiramdam niya. At laking gulat ko nang makita ko nga sa pagitan nun si Jingjing. Hindi ako makapaniwala kasi tandang-tanda ko na nakarating ako sa batong yun. Pero wala naman siya noon. Akala ko wala siyang malay, pero natutulog lang pala. Ni wala siyang sugat o galos man lang. Parang natulog lang talaga siya dun. Sa pautal-utal na salita, ay naintindihan ko yung kwento niya na may babae daw na matanda. Naglaro daw sila. Tapos nung iniwan daw namin siya, inalagaan daw siya nun. Nakikita pala niya kami at akala niya ay iniwan namin siya. Akala naman namin ay totoong kinuha na siya ng ilog. Natuwa lang siguro sa kanya. Mabuti at ibinalik siya sa amin. Manjo po ang pangalan ko. Tubong Bukidnon. First time ko palang nakapakinig ng mga horror stories dito at naengganyo na agad akong mag-share din ng karanasan ko. Yung kwento ko ay tungkol sa mga pamahiin na may kinalaman sa mga buntis. Lumaki ako sa pamilyang busog sa mga paniniwala sa mga pamahiin. Masunurin kami sa mga matatanda sa pamilya, pero sa paglipas ng panahon, lalo at matagal na akong nakatira sa lungsod, nagbago na ang paniniwala ko. Marami na sa mga pamahiing yon ang nakalimutan ko na. Pero dahil sa sunod-sunod na pangyayaring nasaksihan ko, ay napaisip ulit ako kung totoo bang may koneksyon ng mga pamahiin sa mga nangyayari sa buhay ng tao. Taong 2018, kasal ng pinsan kong babae sa boyfriend niyang foreigner. Close ang family namin at best friend niya ang kapatid kong babae na bridesmaid niya nun. Nung araw ng kasal, habang nagbibihis na sila, may natuklasan kami sa kapatid ko. Buntis pala siya sa boyfriend niya at mag-aapat na buwan na ang tiyan niya. Natural na galit ang parents namin dahil hindi niya ipinaalam at hindi kami boto dun sa lalaki. Yun daw ang dahilan kung bakit inilihim niya. Nang malaman ng matatanda na buntis siya, pinigilan siyang dumalo ng kasal. Pero tigas na tutol ng kapatid ko dahil pangarap daw nilang maging bridesmaid nila ng pinsan ko ang isa't isa. At hindi daw siya naniniwala sa pamahiing bawal dumalo sa kasalang buntis. Wala daw koneksyon yun na sinulsulan ko naman at ng mismong bride. Kaya wala nang nagawa ang matatanda. Wala namang nangyari sa kapatid ko kahit nung matapos na ang kasal. Wala na din kaming nagawa nang tuluyan siyang makisama sa lalaki. Pero nakasubaybay kami at nakita naming maayos naman ang pagsasama nila. Naging responsable naman ang asawa niya. Pero nag-labor siya sa ika-7 buwan pa lang niya at naging 50-50 silang mag-ina. Nagtataka si na mama
dahil alagang-alaga naman nila at ng asawa ang kapatid ko. Pero nagdelikado pa rin ang buhay niya. Nakaligtas naman siya, pero may depekto yung sanggol niya. Ayan na nga daw ba ang sinasabi nila. Sinuway daw kasi nila ang pamahiin. Pero hindi pa rin naniniwala ang kapatid ko. Wala daw koneksyon yun at nagkataon lang. Nang sumunod na taon, ako naman ang nakapag-asawa at sa Maynila ako tumira dahil ayaw ng asawa ko sa probinsya. Naging maselan din ang pagbubuntis niya, kaya pinakiusapan ko ang nanay ko na pumisan muna sa amin para maalagaan niya ang misis ko. Wala namang problema dahil magkasundo naman sila sa lahat ng bagay, maliban sa isa. Mapamahiin si nanay at wala namang kabilib-bilib ang asawa ko sa mga ganon. Kaya pagdating sa mga pamahiin, hindi niya talaga sinusunod ang nanay ko. Kagaya ng minsan, may pilit siyang ipinarenovate sa bahay. Kumontra ang nanay ko. Masama daw magpagawa ng bahay kapag buntis. Hintayin na lang daw na makapanganak siya. Pero sabi ng asawa ko, hindi niya na yun maaasikaso kapag nanganak na siya. Mabuti daw na habang maaga, nakahanda na para maluwag. Asawa ko pa rin ang nasunod, kaya walang nagawa si nanay. Sinabihan ko din ang asawa ko na wala naman sigurong masama kung susunod sa mga pamahiin. Hindi ka ako sa naniniwala ako. Mabuti na din ka ako ang nag-iingat. Kabuwanan na ng asawa ko noon. Isang gabing bilog ang buwan. Bagong ligo siya at nakaharap sa salamin habang nagsusuklay. Nang makita siya ni nanay, ay agad siyang sinaway. Masamaan niyang humarap sa salamin kapag bilog ang buwan. Medyo nairita na siya nun sa nanay ko at hindi na raw matapos-tapos ang mga pamahiin niya. Sumama ang loob ng nanay ko, kaya hindi na kumibo at iniwan na lang siya. Pero maya-maya, bigla na lang napasigaw ang asawa ko. Nang pasukin ko sa kwarto, ay nakaupo na siya sa kama at nanginginig ang katawan sa takot. May nakita daw siyang ibang tao sa salamin. Babae at nakakatakot ang itsura. Ako naman ang hindi naniwala dahil paano naman magkakaroon ng ibang tao doon? Mag-isa lang naman siya sa kwarto. Pero hindi biro yung takot na nakita ko sa kanya. Mula nun, hindi na siya natahimik. Palagi siyang sumisigaw at nakakakita ng kung ano-anong mga entities. Naging magugulatin siya. Hindi na nakakakain at nakakatulog ng maayos. Dinala ko siya sa doktor. Pero ang sabi ay normal daw yun. Minsan daw talaga may mga nakakaranas ng ganon. Parang natitense siya at nagpapanik sa nalalapit na panganganak. Sobrang stress na niya, kaya napaaga ang panganganak niya. Sa kasamaang palad, namatay ang sanggol namin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nun. Alam kong wala namang scientific explanation tungkol sa koneksyon ng mga pamahiin sa buntis. Pero minsan nakakapagpaisip din kung paano kaya kung sumunod na lang siya. Posible kayang nabuhay ang anak ko? Hello po sa mga avid fan at listeners ng channel na to gaya ko. Tawagin nyo na lang po akong Eman. Taga Quezon City po ako at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang mall bilang electrician. Fan po talaga ako ng mga kwentong kababalaghan at katatakutan mula pa pagkabata ko. Pero wala pa naman akong na-experience na kahit ano noon, maliban itong nagkaasawa na ako. Ilang buwan pa lang kaming naikakasal ng misis ko nang lumipat kami sa lugar na kinalakhan ko. Dito sa QC, malapit sa Montalban. Malapit kasi yun sa trabaho ko at mga kamag-anak. Kaya nag-decide kaming doon na mangupahan para may titingin kay Erica na asawa ko.
3 buwang buntis na kasi siya at nasa probinsya ang pamilya. Kung may kamag-anak man, malayo din at wala kaming makakasama. Isang lumang up and down na bahay ang naupahan namin. Sa baba ay concrete at kahoy naman sa ikalawang palapag. Luma na talaga yung bahay. Dahil maliit pa lang ako, nakikita ko na yung bahay na yun na katapat lang din ng dati naming natirhan bago kami nakabili ng sanlang tira sa kanto. Hindi ko nga akalaing matitira pala ako doon kapag nakapangasawa na ako. Nasa abroad na kasi yung mga anak at mura lang din pinapaupahan. Malaking bagay yon para makatipid kami at makaipon para sa panganganak ni misis ko. Okay naman ang umpisa. Wala kaming naging problema. Magaan sa amin yung bahay at swerte din siguro yung pagbubuntis niya dahil na-promote agad ako sa trabaho. Kaya kinakaya naman kahit pansamantala siyang hindi makatrabaho. Medyo masailan din kasi yung pagbubuntis niya at bilang buntis nga, kasama dyan yung pagiging lapitin daw ng iba't ibang mga elemento. Pareho kaming naniniwala ng misis ko dyan. Lalo na siya dahil nga laking probinsya. Bantad siya sa samot-saring kasabihan at paniniwala ng mga matatanda na ang sanggol daw ay masarap sa paningin at pang-amoy ng mga aswang. Kaya lagi silang nakabuntot sa mga buntis. Kaya naman nag-iingat din kami. Lagi naming binubudburan ng asin ang palibot ng bahay. Lalo at may mga usapan sa kapitbahay na may gumagala na naman daw na aswang dahil 3 ang buntis sa lugar namin. Pero kampante ako na kung totoo man yun, hindi siya makakapasok sa loob ng bahay namin dahil nga sa nakapalibot na asin. Pero isang gabi, naabutan ko si Erica na nanginginig at pinagpapawisan ng malamig. Tinanong ko kung napano. Hindi rin daw niya alam. Basta bigla na lang siyang nakaramdam na parang init na init siya. Pero malamig ang pawis. Tapos nababalisa daw siya na hindi niya alam kung bakit. Nung sinabi niyang nababalisa siya, bigla akong napasilip sa bintana. At kitang-kita ko yung malaking asong itim na tila umaamoy-amoy sa pader ng bahay. Tinanong ko si Erica kung bago pa siya magkaganon, may nakita siyang aso sa labas. Oo daw. Nagkukutkot sa lupa sa gilid ng bahay. Gumana agad yung isip ko. Hindi kaya kako aswang pala yung aso na yun? Dinagdagan ko pa yung mga asin sa pinto at bintana. Nagsabit din ako ng bawang at palaspas. Mga karaniwang pangontra laban sa aswang. Pero nasundan pa yung mga ganung eksena. Balisang balisa si Erica. Sa nangyayari sa kanya, masasabi mo talagang inaaswang siya. Hindi lang siya nakakapasok dahil sa mga pangontra. Pero yun lang presensya niya sa paligid ay sapat na para mabalisa yung tao na gusto niyang biktimahin. At sa tuwing aalamin ko kung anong meron, ay yung malaking asong itim ang lagi kong nakikita sa labas ng bahay namin. Kaya malakas ang kutob ko na yun na nga yun. Hindi ko din kasi nakikita yun sa mga kapitbahay kong araw. Wala ding makapagsabi kung kaninong aso nga ba yun. Isang gabi, nalate ako ng uwi. Dumaan ako sa tiyuhin kong may buntot pagi at hiniram ko yun. Tamang-tama nung malapit na ako sa bahay, nakita kong umaaligid ulit yung asong itim. Mabilis ko yung tinakbo at sunod-sunod kong hinagupit ng dala kong buntot pagi. Natumba at namilipit sa sakit ang aso. Pero wala akong narinig na tahol sa kanya. Sa halip ay isang kakaibang ungol. Nagkalatay siya ng malaki sa bahaging balikat at binti. Pero nagawa niyang makatakbo nung hampasin ko siya uli. Mula nun, ilang gabing hindi nagpakita ang aso. Isang araw,
Bigla kong nakasalubong yung matandang kapitbahay namin na pinaghihinala ang aswang nila nanay. Pinagkakatakutan din namin ng mga kababata ko nung araw yun. Nagulat ako. Hindi ko akalaing buhay at nandoon pa pala siya sa lugar namin. Babatiin ko sana, pero nang makita niya ako, ganoon na lang ang takot niya at nagmamadaling umiwas. Pero bago siya makalayo, nakita ko pa yung malalim na sugat niya sa balikat at binti. Kagaya yon ng latay na nagawa ko sa asong itim na gumagambala sa asawa kong buntis gabi-gabi. Napaisip tuloy ako. Hindi kaya totoo yung hinala sa kanya nung araw at siya kaya yung asong nalatigo ko? Ako po si Wilbert. Hello po sa inyo, admin, narrator at mga listeners. Bago lang po ako sa channel na to, pero may karanasan din akong gustong ibahagi sa inyo. Nangyari po ito noong nasa unang taon pa lang ako ng high school. Bagong lipat lang kami noon sa Bicol, mula kami sa Maynila. Grade 3 ako nang mamatay ang totoo kong tatay. Tapos nag-asawa ulit si mama after 2 years. Kay Tito Kaloy. Una niya daw naging boyfriend bago si papa. Binata pa rin. Kaya nung nalaman na nabiyuda si mama, niligawan ulit. Okay naman si Tito Kaloy. Tanggap niya ako at mabait siya sa akin. Nagpakasal sila ni mama. Tapos hinimok niya kami na sa Bicol na tumira. Nandoon kasi ang bahay at kabuhayan niya. Ayoko sana. Kasi ayokong umalis sa lugar namin. Dahil doon ko gustong mag-aral. Pero mag-asawa na sila at wala din naman akong magagawa. Isa pa nangungupahan lang din kami at walang sariling bahay. Kaya pagka-graduate ko ng elementary, lumipat na kami sa Bicol. Maganda yung bahay ni Tito Kaloy. Parang modern na bahay kubo. Ang hindi ko gusto, yung lugar. Parang nakakatakot kasi. Parang yung mga kagaya sa palabas na horror. Tapos yung paligid, halos gubat na sa dami ng mga tanim na halaman at puno. At madami din siyang alagang hayop, gaya ng kambing, manok at bibe. Nung una lang ako hindi komportable. Kasi masanay ako sa magulong paligid dun sa dati naming bahay. Pero kalaunan, nagustuhan ko din naman ang buhay dun. Lalo na ang pag-aalaga ng mga manok at kambing ni Tito. Takot lang talaga ako pagdating ng gabi kasi madami akong nadidinig na sari-saring tunog gaya nung tuko at mga huni ng kuliglig. Kinikilabutan ako pag nadidinig ko. Pakiramdam ko anumang oras, may lalabas na aswang o kung anumang maligno. Lalo na nung magbuntis si mama. Dati ko pang naririnig doon sa dati naming bahay na kapag buntis daw, nilalapitan ng aswang. Tapos sa probinsya pa kami, lalo na. Hindi nga ako nagkamali kasi mula nang magbuntis si mama, palagi na kaming nakakarinig ng mga tunog ng tik-tik sa bubong ng bahay. Natatakot kami ni mama. Pero sabi ni Tito Kaloy, wag daw kaming mag-alala. Dahil may mga pangontra naman siya doon at hindi malalapitan si mama ng aswang na yon. Wala ngang nakakalapit. Pero malakas daw ang pakiramdam ni mama na may umaali-aligid at nasa malapit lang. Dahil malayo daw ang dinig niya. Ganun daw kasi yon. Kapag malapit ang dinig mo sa huni, nasa malayo yon. At kapag malayo naman ang pagkadinig mo, paniguradong nasa paligid lang. Pero wala namang nakikita si Tito Kaloy. Sa tuwing lalabasin niya hawak ang itak. Mahusay daw sigurong magtago ang tik-tik na yon. Isang gabi, wala pa si Tito Kaloy nun. Inutusan ako ni mama na mag-igib ng tubig sa poso
kasi naubusan ng tubig ang banyo. Ayoko sanang lumabas kasi natatakot ako. Pero mas lalong hindi pwedeng lumabas si mama. Kaya napilitan akong sumunod. Tutal, nasa gilid lang naman ng bahay ang poso. Medyo may kadiliman sa bahaging yon. Pero napansin ko ang ilang kambing na nakaupo malapit sa poso. Nagtaka ko kung bakit dun sila nag-ipon-ipon. Pero hinayaan ko lang. Habang nagbobomba ko, ay hinahaplos-haplos ko ang ulo ng kambing na malapit sa akin. Mabaho daw talaga ang mga kambing. Pero napansin ko, nakakaiba ang amoy nila nung oras na yon. Parang masangsang, hindi yung natural na amoy nila. Yumuko ako at umamoy-amoy kung sa kanila nga galing yung malansang amoy na yon. Doon nga, pero hindi ko matukoy. Hanggang sa may napansin akong isa na parang kakaiba sa mga nakahilera. Medyo malaki yon sa normal na laki ng kambing doon. Dahil madilim, hindi ko masyadong mabistahan. Hindi ko makita yung ulo niya. Kinabahan ako kasi parang hindi kambing yun. Saktong napuno na ang timba, kaya nagmamadali ko yung binuhat. Nang biglang gumalaw yung malaking kambing, doon ko natitigan at nanlaki ang mga mata ko dahil hindi nga yun kambing, kundi isang tao. Matandang lalaki na nakatuwad at walang suot na damit. Malago ang buhok niya at may mapupulang mata at mahabang dila. Nagtayuan ang mga balahibo ko. Nabitawan ko yung timba at nagsisisigaw akong tumakbo papasok sa bahay. Sabay sara ng pinto. Sinabi ko kay mama yung nakita ko. Nataranta siya sa pagsasara ng lahat ng mga bintana. Nakasiksik lang kami sa sulok noon at takot na takot nang marinig namin ang boses ni Tito Kaloy at ibang tao. May iba pa palang nakakita doon sa tiktik at hinabol nila yon. Nasibat daw nila, kaya paniguradong hindi na babalik yun dun. Makalipas ang ilang buwan, ay nakapanganak naman ng maayos ang mama ko. Ako po si Nilo, taga San Pablo, Laguna, at isa din sa masugid niyong taga-subaybay. May karanasan din akong gustong ibahagi sa inyo. Nangyari to noong 2012 pa. Buntis noon ang asawa kong si Ena sa panganay naming anak. Welder nga pala ang trabaho ko at nadedestino sa iba't ibang lugar. Pero nung mangyari yon, sa bagong silang Caloocan pa kami nakatira. Nangungupahan lang kami doon, malapit sa mga kamag-anak niya. Kaya kampante ako kahit nasa destino ako. Kasi alam kong may titingin naman sa asawa ko. Matatakotin pa naman siya at mapaniwalain na inaaswang daw ang mga buntis. Hindi ka ako totoo yun. Lalo nasa lugar kaming matao. Takot lang magpakita ng aswang na yan. Ang katakutan niya ka ako yung mga buhay. Yung mga masasamang tao na namemerwisyo ng kapwa. Yun ang madami sa lugar namin. Mga adik. Pero awa naman ng Diyos, sa ilang taon kong pagtira doon, wala pa namang tumalo sa akin. Pero yung asawa ko, hindi talaga siya mapakali. May nararamdaman daw talaga siya na umaaligid. Isang beses daw kasi, habang kinukuha niya ang mga sinampay sa terrace, ay may nakita siyang malaking ibon na nakadapo sa puno sa harap ng bahay namin. Normal naman ka ako na may ibon sa puno. Pero hindi daw normal ang laki nun. Parang sinlaki daw ng panabong na manok. At nakakatakot daw yung tunog. Itinawag niya lang sa akin yon dahil nasa destino ako nun. Pero ramdam ko yung takot niya. Nag-alala din ako. Halos kabuanan niya na nun. Kaya nakiusap akong mapalipat ng destino malapit sa lugar namin. Para nakakauwi na lang ako gabi-gabi.
Para kako sa ikapapanatag niya at para nandoon ako kapag nanganak na siya. Isang gabi, naimbitahan kaming magkakasama sa birthday ng engineer namin. Ilang barangay lang ang layo mula sa amin. Naisipan kong isama ang misis ko. Pero di pa katagalan, nag-aya ng umuwi. Masama daw ang pakiramdam niya. Pasado 8:00 ng gabi nun, pumayag din ako dahil naalala kong mahirap nga palang mag-abang ng tricycle doon. Liblib at mapuno kasi ang parting yon ng Caloocan. Matagal-tagal na din kaming nag-aabang nun, pero wala pa ding tricycle na dumadaan. Nakalakad na kami palayo sa bahay ni engineer kakahintay, pero wala pa din kaming masakyan. Tapos may lumilipad-lipad na malaking ibon sa uluhan namin. Sabi niya, parang ganun daw yung nakikita niyang ibon tuwing gabi sa tapat ng terrace namin. Dahil sa nerbiyos at tensyon ng asawa ko, ay biglang sumakit ang tiyan niya. Nataranta din ako dahil nasa ilang na lugar kami at walang gaanong kabahayan. Humihilab ang tiyan ni Ena at mukhang mapapaanak na. Nang may matanaw kaming paparating na matandang babae. Maayos at disente ang itsura niya. Mukhang kagalang-galang. Siguro ay nasa 50 ang edad. May dala siyang itim na bag na parang pang-doktor. Huminto siya sa tapat namin at tinanong kung anong nangyayari. Nang makita niyang buntis si Ena at sa tipo ay manganganak na, agad siyang nagpakilala na isa daw siyang kumadrona. Kagagaling lang daw niya sa home service at nagpaanak ng isang pasyente. Inalok kami ng matanda ng serbisyo niya. Tamang-tama naman kako at mukhang mapapaanak na nga ang asawa ko. Ganoong wala kaming masakyan, tinanggap ko agad ang alok niya na sumama sa bahay niya na nasa di kalayuan. Pero tumanggi si Ena. Ang higpit ng kapit niya sa kamay ko at nanlalaki ang mga mata sa pagsenyas na ayaw niya. Pero namimilipit na siya sa sakit. Kaya wala na din siyang nagawa nang buhatin ko na siya at sumunod na kami sa matanda. Pinahiga agad siya sa kama nang makapasok kami sa bahay. Pero pinalabas ako sa sala. Takot na takot si Ena at ayaw magpaiwan. Pero isinara na ng kumadrona ang pinto. Palakad-lakad ako sa sala nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Ena, kaya kinalabog ko ang pinto at pilit na pinabubuksan yon. Pero ayaw yung buksan ng kumadrona, kaya tinadyakan ko na ng malakas. Nagulat ako sa nakita ko. Yung kumadrona, iba na ang itsura. Parang tumanda. Naging magatla at kulubot na ang mukha niya, tapos mapula ang mga mata. Pagtingin ko kay Ena, wala na siyang malay. Bigla kong tinadyakan yung kumadrona. Natumba siya pero mabilis ding nakatayo. Nanlilisik ang mga mata niya. Sigurado akong hindi normal na tao ang kaharap ko. Kaya kinakabahan din ako. Pero tinatagan ko ang loob ko. Nagpambuno kami hanggang makarating sa labas ng bahay. Puro kalmot na ako. Malakas kasi yung matanda. Nakakita ako ng putol na sanga. Itinarak ko sa kanya yung matulis na dulo nun. Napasigaw siya at namimilipit sa sakit. Pero nakatakbo pa ito at nawala sa dilim. Mabuti at may napadaan na tricycle. Humingi ako ng tulong at isinakay ko doon si Ena. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. At ang sabi niya, hindi lang daw kami ang nakaengkwentro ng baliw na kumadronang yon. Pero alam kong hindi siya bastang baliw. Sigurado ko, aswang ang kumadronang yon. Isang pagbati po sa admin at narrator. Ganon din sa mga kapwa ko tagapakinig. Ako nga po pala si Darwin ng Morong Rizal. May karanasan ako tungkol sa isang aswang na gusto kong ibahagi sa inyo.
Dati, hindi rin ako naniniwala sa mga ganon. Kahit na nga mahilig talaga ako sa mga kwentong aswang at kababalaghan. Para kasi sa akin, katang-isip lang lahat ng yon. Pero totoo palang nag-e-exist sila. At para lang din silang normal na tao gaya natin. Nakikihalubilo din, nakikipag-usap. Pero kung matalas ang pakiramdam mo, malalaman mo pa rin ang kaibahan nila sa pangkaraniwang tao. Nung time na yon, palagi pa akong nagbabike tuwing umaga. Nadadaanan ko yung babaeng buntis na yon na nagtitinda ng nilagang saging at itlog sa tabi ng daan. Naagaw niya yung atensyon ko nung minsan na naflatan ako malapit sa pwesto niya. Naawa kasi ako dahil ang laki na ng tiyan niya pero naghahanap buhay pa rin siya. Halatang bata pa siya, halos kaedaran lang ata ng panganay ko na nasa 20 ang edad. Maitim siya pero may itsura. Hindi ko alam kung anong lahi niya. Kung badyaw ba o ita. Hindi ako sanay tumingin ng ganun eh. Pero yung buhok niya kasi, kulot na may pagkabuhaghag. Bumili ako ng paninda niya at sinubukan kong makipagkwentuhan. Pero puro tango at iling lang ang sagot niya. Masyadong matipid magsalita at mailap ang mga mata. Hindi tumitingin sa mukha mo kapag nakikipag-usap. Doon lang din mismo sa barong-barong na yon sa ilalim ng puno siya nakatira. At mag-isa lang siyang namumuhay. Halos papag lang yun na binubungan. At parang puro tarpal lang ang dingding. Hindi safe para sa kagaya niyang babae at buntis pa. May mga kabahayan din naman sa paligid. Pero tabing daan kasi yon, kaya walang gaanong tao sa paligid pagdating ng gabi. Ayaw niyang sabihin kung bakit siya mag-isa lang doon. Nasaan ang pamilya at asawa niya o kung may asawa ba. Hindi ko na din inusisa. Mula nun, tuwing nagbabike ako, hinihintuan ko siya para bumili ng paninda niya. Sadya kong binabayaran ng buo at hindi ko na kinukuha ang sukli. Sa ganong paraan man lang, matulungan ko siya. Pero kahit suki na, hindi pa rin niya magawang makapagkwentuhan man lang. Hanggang tipid ng ngiti lang talaga siya. Hindi ko na pinilit, basta bumibili na lang ako. Pero sa madalas na pagtambay-tambay ko sa tindahan niya, nakumpirma ko na siya yung naaamoy kong may masangsang na amoy. Nung una kasi, hindi ko pinapansin. Baka ako yung tambak lang na basura sa di kalayuan. O kaya, sa talahiban sa gawing likod ng barong-barong niya. Pero nung minsang may bumiling nakakotse at dumaan siya sa harap ko para iabot yung binili nun, ay nalanghap ko yung kakaibang lansa na yon. Nagtakip nga din ng ilong yung babaeng bumili. Tapos nung matitigan ko siya, nakita kong baliktad yung refleksyon ko sa mata niya. Naging malikot ang isip ko. Napagbintangan ko siyang aswang. Pero hindi naman sapat yung pruweba ko. Kaya binaliwala ko na lang. Isang gabi, galing ako sa birthday ng katrabaho ko. Nakamotor ako nun. Nakita kong madilim sa barong-barong ng buntis. Parang kandila lang ang ilaw niya. Nakakaawa talaga ang kalagayan niya. Paano na lang kaya ako kung manganak siya? Kawawa din yung sanggol niya. Nakalagpas na ako doon nang maalala kong may pagkain nga pala akong dala. Maraming pinauwing pagkain yung kumpare ko. Hindi ko alam kung bakit naisipan ko pang bumalik at ibigay na lang doon sa buntis ang pagkain. Ang payat niya kasi, halatang salat sa pagkain. Hindi ko lang alam noon kung tatanggapin niya. Pinatay ko yung motor ko sa di kalayuan para hindi makabulahaw. Tapos lumapit ako sa barong-barong niya. Mukhang gising pa naman dahil nakita ko yung anino niya. Pero sumilip muna ako bago nagtao po. Nakita ko yung babaeng buntis. May pinapangas na pagkain at parang sarap na sarap pa siya. Pero nagimbal ako nang matitigan ko kung ano yung kinakain niya. Pasintabi po, pero mga pira-pirasong karne ng aso at pusa yung nilalantakan niya.
Kitang-kita ko ang mga ulo ng kawawang mga hayop. Nabitawan ko yung dala kong pagkain at hindi ko napigilang mapaduwal. Nakita kong tumayo yung anino niya. Nagmamadali na akong umalis doon. Hindi ako makapaniwala sa natuklasan ko nun. Aswang pala yung buntis na yun. Tama pala ang hinala ko. Hindi nga niya tatanggapin ang ibibigay kong pagkain dahil iba pala ang putahing gusto niya. Mula nun, hindi na ako humihinto para bumili sa tinda niya. Iniiwasan kong mapatingin man lang. Baka kasi alam niyang nakita ko siya. Kalaunan, nawala din naman yung buntis na aswang at hindi ko na nakita.